Gulat ang revelasyon ng yumanig sa bansa matapos pumutok ang balita na si Pangulong Kuting Jr. umano ang itinuturong nasa likod ng planong pagkuha ng isang hitman para sa posibleng pag-atake kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ayon sa mga impormasyong isiniwalat ng isang mataas na opisyal na humihiling ng pagiging anonymous, may mga dokumento at testimonya raw na nagsisilbing ebidensya sa seryosong akusasyong ito. Dahil sa bigat ng paratang, agad na nagpalabas ng alerto ang Korte Suprema at ilang ahensya ng seguridad upang tiyakin ang kaligtasan ni VP Sara. Inatasan na rin ang National Bureau of Investigation o NBI at ang Armed Forces of the Philippines o AFP na imbisigahan ang sinasabing assassination plot. Sa gitna ng tensyon, nananawagan ng ilang senador ng agarang pagdinig upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng revelasyon. Samantala, wala pang opisyal na tugon ng Malacanang sa issue habang nananatiling tahimik ang kampo ni Pangulong Kuting. Gayunpaman, nananawagan ng publiko ng transparency at hustisya, lalo na kung totoo ang bintang na mismong leader ng bansa ang sangkot sa isang napakadelikadong sabwatan. Patuloy naming babantayan ang mabilis na pag-unlad ng kasong ito at ihatid sa inyo ang lahat ng mahalagang detalye dito lamang sa aming himpilan. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan, ngunit bago ang lahat siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Ni Marcos Jr. sa loob ng 346 na araw. Mag-ipon ng tubig at gagamitin natin yan sa tagtuyot. Number 1. Ano pa ba? Mag-sacrifice muna ang mga OFW sa Israel. Ano pa ba? Marami pa eh. Maging manhid sa hinaing ng taong bayan. Ay. Napadala si PRRD sa Netherlands. Napakulong ni Marcos Jr. si Pastor Apollo Siki Buloy. Ano pa ba pwede niya mga sabihin sa ano? Naging kupal silang magpinsan dahil may mga sarili-sarili silang spokesperson. Yun. Naasahan natin yan sa SONA. So basically, yun. Report sa mga nagawa mo. Tanong, Sir Jay, ang tanong dyan, wala naman nagagawa si Marcos. Yung build more or yung build project na sabi niya itutuloy ni kay Pangulong Duterte, wala naman. May mga nakatenga nga yung mga sakop ng mga build project ng administrasyong Duterte dyan na sabi niya itutuloy niya. Wala naman nangyari. Tapos nagbenta pa ng ginto. Kung di ako nagkakamali, nagkakahalaga ng 150 billion ba yun? O 250 billion, di ko matandaan. Tapos yung utang ng Pilipinas pataas ng pataas, wala naman tayong proyekto. Yung pabahay, sinasabi niyang pabahay project mas marami pa akong pabahay project sa kanya. So anong sasabihin? Anong mangyayari sa SONA? Anong pwede sabihin ni Marcos sa SONA? Anak ng teteng, nakakaano rin. Alam nyo, kahit alam naman natin na wala siyang sasabihin doon, nakakapanabik din kasi may pagtatawanan na naman tayo. Yun yung inaabangan natin din, yung pagtatawanan natin siya. Whether nag-succeed ka o hindi, at anong binabalak mong gawin para maiayos pa ang buhay ng Pilipino. Basically yun. Naman kasi nungalingan yung SONA na yan. Magre-report ka. Halimbawa, ilan na bang airport ang na-privatize mo, no? Kasi yun ang balita ko eh. Privatize yung mga airport na pinagawa ng panahon ni PRRD, no? There are plans na gano'n. Kasi kung inyong magugunita, ito rin ay review noong last SONA niya. Kung ano yung mga binanggit niyang mga pinangako niyang gagawin noon. Ngayon ka magche-checklist. Natupad ba ito, no? Ngayon kung hindi natupad, ano ang dahilan? Yan ba'y kakulangan ng pondo? Ang malupit pa rito, Sir Jay, mga kabiyaya,
Ang malupit pa dito, nakaraang SONA, nga yun, yung pinagyabang niya 5,500 na flood control, tapos kinabukasan may isang damakmak na baha sa Pilipinas. Ang malupit dito, yung gagastusin na naman sa SONA. Kasi kung makakalimutan nyo po paalala lang po, first time in history sa Pilipinas na isang presidente na gumastos ng 20 million. 20 million sa SONA. Pagkain lang po yun pagkain lang. Biruin mo Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte halos nasa, sabihin na natin, i-fix na natin na 300k ang ginastos sa pagkain sa SONA. Sa kanila, 20 million. So etong darating na SONA ni Marcos, baka maging 30 million na yan. Siyempre, umaano yung panahon, tumataas. Kung ano man yun, no? Like for example, ang sabi niya last SONA, ito talagang tumanim ito sa kaisipan ng Pilipino. Sabi niya, tayo po ay nakapagpagawa ng 5,500 flood control project, no? Sa iba't ibang dako ng bansa. At libo-libo pa ang darating. So, may kulatilyang ganon, hahanapin mo ngayon nasaan yung mga dagdag doon sa 5,500. Na-overwhelm. Sabi ng presidente. Diba? Sabi ni Marcos, na-overwhelm lang. Meron naman talagang flood control, na-overwhelm lang. Yung tinamaan ng barko. Kaya nagkaroon ng baha sa Pilipinas. Overwhelm naman, no. And thousands more are being constructed. So, maniningil tayo roon sa puntong yon. Ngayon, halimbawa, nung pangalan nito, yung OFW, kahit na sa punto ng kalusugan, sabi niya nung nakaraang SONA niya, maglalagay sila ng mga special hospitals, no? Specialized hospitals sa iba't ibang regional centers. Meron na bang naitatag? O kahit man lang nag-groundbreaking? Tama. Meron na bang Philippine General Hospital sa Ilocos? Wala. Sa Bicol, halimbawa, sa Iloilo, sa Cebu, sa Zamboanga. Huwag din sa Davao dahil allergic sila sa Davao so, yung mga bagay na yon, Admar, ang usual na bahagi ng SONA. Pambihira ito. Kaya ako, as a political observer, babantayan ko itong SONA ito because classic siya na sitwasyon na walang pera, walang pondo para sa infrastructure. Iba yung sinabi niya nung SONA, pero pagdating ng 2025 budget, walang nailaan para sa subway, meaning to say, hindi na matutuloy o na mababalam ng gusto yung construction ng Metro Manila subway. Sample lang yan, no? Ang masama pa nga nun, baka yan pa nga ipagmayabang niya yung usapan sa subway na yan. So yun mga banateros, no? Kaya ako naman to ipinapanood sa inyo kasi nga malapit na yung SONA ni Marcos Jr. So sisingilin na naman natin siya kung ano ba yung mga nagawa niya. At hahanapin natin sa kanya yung mga pinangako niya nung unang SONA, pangalawa, pangatlo, pangapat. Hahanapin natin lahat ng mga pinangako niya doon kung nagawa niya ba. So, aminado ako na panibagong kasinungalingan na naman tong mangyayaring SONA na. Samantalang dito ho tayo, no? Dito ho tayo sa panayam ni Vice President Sara Duterte sa mga OFW na sabi nga ni Marcos magtiis muna kayo diyan sa gera. Ito po yung pahayag ni Vice President Sara Duterte. Lumalala ang tensyon sa gitnang silangan at kasabay nito ang pagkabahala para sa kaligtasan ng libo-libong Pilipinong naroon. Kaya naman nanawagan si VP Sara Duterte ng pagkakaisa at panalangin para sa ating mga kababayan na naipit sa gitna ng kaguluhan. Si Jason Rubrico magbabalita.
Sa gitna ng umiigting na sigalot sa gitnang silangan, ipinarating ni Vice President Sara Duterte ang kanyang taus-pusong malasakit para sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker na naninirahan at nagtatrabaho sa rehiyon. Hinimok ni VP Sara ang sambayan ng Pilipino na magkaisa sa panalangin para sa kanilang kaligtasan. Yung taga The Office magagawa of the Vice natin. President is deeply concerned about the welfare of Filipinos working and living in the Middle East as hostilities continue to escalate. As a nation, we should come together in prayer for the safety of our kababayans, even as we hope for the expeditious and peaceful end to the conflict. Binigyang diin Yan na talaga magagawa natin, magdasal. Walang kwenta gobyerno eh. Diba? Wala mas inuna niya pa yung mga ano. Eto yung mga OFW na na-stranded, di ko alam kung saan lugar doon, na pinauwi daw 21 na OFW. Wala akong problema doon, goods po yun. Pero bakit ito hindi magawan ng gobyerno at sa halip nagbakasyon pa sa Hong Kong ang Yudi Ponggol? ng Vice Presidente ang kahalagahan ng pagiging handa ng mga Pilipino sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kasabay nito ang paalala na maging mapanuri sa mga balita. Ayon kay VP Sara, iwasan ang pagpapakalat at paniniwala sa maling impormasyon. Aniya, dapat tiyaking mula lamang sa mapagkakatiwalaang media ang mga detalye tungkol sa sitwasyon. So sino bang mga media yon? Siyempre SMNI, Banateros, Nightline, DCAR 1026, yan lang ang mga mapagkakatiwalaan. Okay, sama na natin yung Net 25. Yan na lang ang mga mapagkakatiwalaang network ngayon. Kaya dyan lang tayo mag-focus at maniwala sa mga tunay na balita na nagaganap dito sa Pilipinas. Doon sa ibang mainstream media, naku po! Asa pa ba kayo doon? Huwag na. Umiwas sa fake news, disinformation, at misinformation. Tiyaking nagmumula sa mapagkakatiwalaang media group ang mga impormasyon hinggil sa mga kasalukuyang pangyayari. Pakinggan ang payo ng mga otoridad para sa maayos na evacuation at iba pang mga importanteng hakbang para sa inyong kaligtasan. Yeah. Paalala ng bise, manatiling mahinahon at matatag sa kabila ng sitwasyon. Sa gitna ng pangambaan niya ay dapat panghawakan ng bawat isa ang pananampalataya at pag-asa para sa kapayapaan. Sa kanyang pahayag, may panawagan din siya sa mga bansang sangkot sa kaguluhan na panatilihin ang dignidad ng sangkatauhan. To all the governments involved in the conflict, we hope that you will always uphold the norms that safeguard humanity during these challenging times. Para sa Diyos. No, hindi, alam nyo yun na lang talaga ang magagawa natin sa panahon ngayon. Nakakalungkot lang kasi alam nyo, kapwa natin Pilipino ang pinapabayaan ng Administrasyong Marcos ngayon sa nangyaring gera sa Israel. So, ang tanging magagawa na lang talaga natin ay magdasal para sa kaligtasan nila at sana ay hindi sila mapahamak sa nangyayaring gera ngayon diyan sa Israel. Sana yun na lang talaga magagawa natin, no? Wala na narinig nyo naman yung interview kay Marcos Jr., di ba? So ano pa bang aasahan nyo dun? Tangina, wala talagang kwenta yung hayop na putang yan, hindi pa mamatay ang hayop Ay, sorry. sorry Australia. Oh, easy, di pa kita pinagsasalita Tahimik ka muna. Oo. Hindi pa kasi mamatay, no? Hindi pa mamatay. Ay! Di nakakagigil kasi biruin mo Presidente siya ng Pilipinas. Tapos parang wala siyang pakialam sa mga sa mga kababayan natin ng OFW. Mahirap lang magsalita, baka makasuhan tayo. So ito na nga yung buwelta ng palasyo kay Vice President Sara Duterte, no? Di umano'y pagbabanta. Ito, panoorin ho natin. Nasa Australia si Vice President Sara Duterte para dumalo sa rally na nananawagan sa pagpapalaya sa kanyang ama. Dahil ito ang pang-apat na bansang pinuntahan ng bise sa loob ng isang buwan. Nagpatutsada sa kanya ang Malacanang. Ayan na, nagpatutsada sa kanya ang Malacanang. Ang ina, anong pakialam nyo dun?
Nakatutok si Ivan Mayrina. Ano sabi? Nasa Melbourne, Australia si Vice President Sara Duterte. Sa abiso inilabas sa kanyang opisina, dadalo raw si Duterte sa isasagawang rally sa Linggo para sa panawagang pagpapalaya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa The Hague, Netherlands. Ito ay kaapat na biyahe niya abroad sa nakalipas lamang na 1 buwan. Nauna rito, magkasunod na nagpunta ang bise sa Qatar kung saan nakasalamuha ang mga Pinoy doon sa kanyang birthday at The Hague, Netherlands kung saan binisita niya ang kanyang nakadetining ama. Sa Kuala Lumpur, Malaysia naman niya ginunita ang araw ng kasarinlan kasama rin ang mga Pinoy roon. So 4 na bansa in just less. Putangin na, si Bulldog na naman pala ni... Ay! Si Bulldog na naman pala ni Marcos Jr. ang magsasalita. Si Second Lady. A month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Yun! Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Tungin. Kala mo talaga kinatalino niya yung sinita. Bobo na yung boss, bobo pa yung katauhan. Hirit na ito tinanong si Castro, nagkaroon ba ng paglabag ang bise sa mga sunod-sunod na biyahe? Ang kanya... Okay na yung sinabi mo kanina eh. Siyempre, karapatan niya yun. Ang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Obligasyon sa taong bayan daw ang malalabag ni Vice President Sara Duterte. Ayan tanong, eto ang tanong. Yung obligasyon ba ni Marcos Jr. sa sa bansang Pilipinas, nagagampanan niya ba? Kasi eto kahit na nasa ibang bansa, si Vice President Sara Duterte patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng Office of the Vice President. Yan po ang itatak natin sa ulo nyo. Sa ika-100 araw ng pagkakakulong ng dating Pangulo kahapon, nag-prayer vigil ang kanyang mga taga-suporta sa Davao City. May nakabinbing petisyon para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Pero sakaling mapagbigyan, nakasaad sa panuntunan ng International Criminal Court na dapat na miyembro ng ICC ang bansang paglilipatan sa kanya na handang sumunod sa mga itatak ng kondisyon ng korte. Kasunod ng pagsuko kay Duterte sa ICC, pinuri ni Special Rapporteur Irene Khan sa kanyang ulat sa 59th session ng UN Human Rights Council ang anyay matapang na hakbang para mapanagot ang mga lumabag sa karapatang pantao sa bansa. Kasunod dito, ang rekomendasyon na muling buksan ng pag-uusap sa pagbabalik ng bansa sa Rome Statute ng International Criminal Court nang hingan na reaksyon ng Malacanang. Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Ayan open naman daw po siya. Ayan po yung second lady. Kung ang first lady, si Lisa Araneta Marcos, yan po yung second lady. Ay, nako. Ulitin ko po kahit po si Vice President Sara Duterte ay nasa ibang bansa, ay tuloy pa rin po ang trabaho at tuloy pa rin po na ginagampanan ng Office of the Vice President ng kanilang trabaho para sa mga Pilipino at hindi po yun nababago, no? So kung ano man kagaya ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung ano man yung mga nababalitaan nyo na fake news at basura na nanggagaling sa bunganga ni Claire Castro, lalong-lalo na kay Claire Castro, wag nyo pong paniwalaan dahil yan po ay, sabi nga niya, walang lumalabas na katotohanan or walang lumalabas na mabuti or puro basura lamang na mga salita ang lumalabas sa bunganga ng mga Castro. Yan po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo doon sa napag-usapan about sa SONA, sa nalalapit na SONA ni Marcos Jr. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Marcos Jr. At siyempre itong panibagong banat or banta or tirada ng palasyo. Mag-ibon ng tubig at gagamitin natin yan sa tagtuyot. Number 1. Ano pa ba? Mag-sacrifice muna ang mga OFW sa Israel. Ano pa ba? Marami pa maging manhid sa hinaing ng taong bayan. Ay.
napadala si PRRD sa Netherlands. Napakulong ni Marcos Jr. si Pastor Apollo Siki Buloy. Ano pa ba pwede niya mga sabihin sa ano? Naging kupal silang magpinsan dahil may mga sarili-sarili silang spokesperson. O yun. Naasahan natin yan sa SONA. So basically, yun. Report sa mga nagawa mo. Tanong, Sir Jay, ang tanong dyan, wala naman nagagawa si Marcos. Yung build more or yung build project na sabi niya itutuloy ni kay Pangulong Duterte, wala naman. Yung mga nakatenga nga yung mga sakop ng mga build project ng administrasyong Duterte dyan na sabi niya itutuloy niya. Wala naman nangyari. Tapos nagbenta pa ng ginto. Kung di ako nagkakamali, nagkakahalaga ng 150 billion ba yun? O 250 billion, di ko matandaan. Tapos yung utang ng Pilipinas, pataas ng pataas, wala naman tayong proyekto. Yung pabahay, sinasabi niyang pabahay project, mas marami pa akong pabahay project sa kanya. So anong sasabihin? Anong mangyayari sa SONA? Anong pwede sabihin ni Marcos sa SONA? Anak ng teting, nakakaano rin. Alam nyo, kahit alam naman natin na wala siyang sasabihin doon, nakakapanabik din kasi may pagtatawanan na naman tayo. Yun yung inaabangan natin din, yung pagtatawanan natin siya. Whether nag-succeed ka o hindi, at anong binabalak mong gawin para maiayos pa ang buhay ng Pilipino. Basically, puro yun. Na naman kasi nungalingan yung SONA na yan. Magre-report ka. Halimbawa, ilan na bang airport ang na-privatize mo, no? Kasi yun ang balita ko privatize yung mga airport na pinagawa ng panahon ni PRRD, no? There are plans na ganon. Kasi kung inyong magugunita, ito rin ay review noong last SONA niya. Kung ano yung mga binanggit niyang mga pinangako niyang gagawin noon, ngayon ka magche-checklist. Natupad ba ito? No? Ngayon, kung hindi natupad, ano ang dahilan? Yan ba'y kakulangan ng pondo? Ang malupit pa rito, Sir Jay, mga kabiyaya, ang malupit pa dito, nakaraang SONA, yun nga yun, yung pinagyabang niya, 5,500 na flood control, tapos kinabukasan may isang damakmak na baha sa Pilipinas. Ang malupit dito, yung gagastusin na naman sa SONA. Kasi kung makakalimutan nyo po paalala lang po, first time in history sa Pilipinas na isang presidente na gumastos ng 20 million. 20 million sa SONA. Pagkain lang po yun pagkain lang. Biruin mo Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte halos nasa, sabihin na natin, i-fix na natin na 300k ang ginastos sa pagkain sa SONA. Sa kanila, 20 million. So etong darating na SONA ni Marcos, baka maging 30 million na yan. Siyempre, umaano yung panahon, tumataas. Kung ano man yun, no? Like for example, ang sabi niya last SONA, ito talagang tumanim ito sa kaisipan ng Pilipino. Sabi niya, tayo po ay nakapagpagawa ng 5,500 flood control project, no? Sa iba't ibang dako ng bansa. At libo-libo pa ang darating. So, may kulatilyang ganon, hahanapin mo ngayon nasaan yung mga dagdag doon sa 5,500. Na-overwhelm. Sabi ng presidente. Diba? Sabi ni Marcos, na-overwhelm lang. Meron naman talagang flood control, na-overwhelm lang. Yung tinamaan ng barko. Kaya nagkaroon ng baha sa Pilipinas. Overwhelm naman, no. And thousands more are being constructed. So, maniningil tayo roon sa puntong yon. Ngayon, halimbawa, nung pangalan nito, yung OFW, kahit na sa punto ng kalusugan, sabi niya nung nakaraang SONA niya, maglalagay sila ng mga special hospitals, no? Specialized hospitals sa iba't ibang
regional centers? Natupad Meron na ba? bang naitatag? O kahit man lang nag-groundbreaking? Tama. Meron na bang Philippine General Hospital sa Ilocos? Wala. Sa Bicol, halimbawa, sa Iloilo, sa Cebu, sa Zamboanga. Huwag din sa Davao dahil allergic sila sa Davao eh. So, yung mga bagay na yon, Admar, ang usual na bahagi ng SONA. Pambihira ito. Kaya ako, as a political observer, babantayan ko itong SONA ito because classic siya na sitwasyon na walang pera, walang pondo para sa infrastructure. Iba yung sinabi niya nung SONA, pero pagdating ng 2025 budget, walang nailaan para sa subway, meaning to say, hindi na matutuloy o na mababalam ng gusto yung construction ng Metro Manila subway. Sample lang yan, no? Ang masama pa nga nun, baka yan pa nga ipagmayabang niya eh. Yung usapan sa subway na yan. So yun mga banateros, no, kaya ako naman to ipinapanood sa inyo kasi nga malapit na ho yung SONA ni Marcos Jr. So sisingilin na naman natin siya kung ano ba yung mga nagawa niya. At hahanapin natin sa kanya yung mga pinangako niya nung unang SONA, pangalawa, pangatlo, pangapat, hahanapin natin lahat ng mga pinangako niya doon kung nagawa niya ba. So, aminado ako na panibagong kasinungalingan na naman tong mangyayaring SONA na. Samantalang dito ho tayo, no? Dito ho tayo sa panayam ni Vice President Sara Duterte sa mga OFW na sabi nga ni Marcos ay magtiis muna kayo diyan sa gera. Ito po yung pahayag ni Vice President Sara Duterte. Lumalala ang tensyon sa gitnang silangan at kasabay nito ang pagkabahala para sa kaligtasan ng libo-libong Pilipinong naroon. Kaya naman nanawagan si VP Sara Duterte ng pagkakaisa at panalangin para sa ating mga kababayan na naipit sa gitna ng kaguluhan. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa gitna ng umiigting na sigalot sa gitnang silangan, ipinarating ni Vice President Sara Duterte ang kanyang taus-pusong malasakit para sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker na naninirahan at nagtatrabaho sa rehiyon. Hinimok ni VP Sara ang sambayan ng Pilipino na magkaisa sa panalangin para sa kanilang kaligtasan. Yung The Office of the Vice President is deeply concerned about the welfare of Filipinos working and living in the Middle East as hostilities continue to escalate. As a nation, we should come together in prayer for the safety of our kababayans, even as we hope for the expeditious and peaceful end to the conflict. Binigyang diin yan na talaga magagawa natin, magdasal. Walang kwenta gobyerno eh. Diba? Wala mas inuna niya pa yung mga Eto yung mga OFW na na-stranded, di ko alam kung saan lugar doon, na pinauwi daw 21 na OFW. Wala akong problema doon, goods po yun. Pero bakit ito hindi magawan ng gobyerno at sa halip nagbakasyon pa sa Hong Kong ang Yudi Punggol? Ng Vice Presidente ang kahalagahan ng pagiging handa ng mga Pilipino sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kasabay nito ang paalala na maging mapanuri sa mga balita. Ayon kay VP Sara, iwasan ang pagpapakalat at paniniwala sa maling impormasyon. Aniya, dapat tiyaking mula lamang sa mapagkakatiwalaang media ang mga detalye tungkol sa sitwasyon. So sino bang mga media yon? Siyempre SMNI, Banateros, Nightline, DCAR 1026 yan. Yan lang ang mga mapagkakatiwalaan. Okay, sama na natin yung Net 25. Yan na lang ang mga mapagkakatiwalaang network ngayon. Kaya dyan lang tayo mag-focus at maniwala sa mga tunay na balita na nagaganap dito sa Pilipinas. Doon sa ibang mainstream media, nako po! Asa pa ba kayo doon? Huwag na. Umiwas sa fake news, disinformation, at misinformation. Tiyaking nagmumula sa mapagkakatiwalaang media group ang mga impormasyon hinggil sa mga kasalukuyang pangyayari. Pakinggan ang payo ng mga otoridad para sa maayos na evacuation at iba pang mga importanteng hakbang
para sa inyong kaligtasan. Paalala ng bise, manatiling mahinahon at matatag sa kabila ng sitwasyon. Sa gitna ng pangamba, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!